Amen. Sa Baguio, may mga kasamahan doon, sa Cebu, sa Davao, sa buong Pilipinas, hanggang sa Ibayong. The people are very angry because they have been victims of flooding for all these years. And flooding has made their lives so difficult. And yet the discovery that all the billions of pesos that were supposed to help them, that was supposed to solve the problem, have ended up lining the pockets of all these corrupt politicians, government officials, and contractors. We are calling on government to hold to account everyone who is involved in that corruption. No sacred cows, no allies, everyone who is involved. Mula sa Concerned Artists of the Philippines, we are here to remind our people that during the anniversary of martial law was not just about authoritarian rule. Martial law enabled the plunder of our nation's wealth. Unfortunately, authoritarianism and plunder continue to plague our country. So we are here to demand action from the government. We are here to demand accountability against corrupt officials in the government. Marcos Singilin! Duterte panagutin! Marcos Dancing and singing in the stage of selfishness. Sabi kay Peter, wala nang protest, so umalis na lahat ng protest.
mo. From Instagram. 1, 2, 3. Lahat sila dapat managot, may makulong, isoli ang kanilang mga ninakaw, itigil ang korupsyon. Nandito tayo ngayon para tumakbo for accountability. Alam natin na punong-puno na yung taong bayan sa mga nangyayaring corruption, mga nangyayaring kaguluhan dito sa ating bansa. Papanagot po natin yung mga tiwali sa gobyerno kapag kagaya po nito ay pinapakita po natin na hindi po walang pakialam yung taong bayan, na alam natin yung katiwalian nila, alam natin yung ginagawa nilang anomalya. Kapag napakita po natin na nagkakaisa ang taong bayan, mape-pressure po yan. Hindi lamang po si Diskaya, hindi lamang po yung mga protector nila sa Senado or sa House of Representatives, pero si Marcos Jr. mismo na number 1 na tiwali, na number 1 na korap at number 1 na protector ng lahat ng anomalya na ito. When I say corrupt, you say stop. Corrupt, stop. Corrupt, stop. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Goal po lang raw nito ay magkaroon ng ibang creative means para i-express yung collective agitation ng mga tao. Stop! Corrupt! Corrupt libansa! Yes! We want accountability from our public servants, from our leaders. Nakakagalit dahil yung mga Pilipino binabaha po at iba't iba pong kahirapan yung nararanasan, pero yung mga opisyal po natin sa gobyerno ay patuloy po na nagpapakasasa. Itaas ang sahod! 1,200! Kung patuloy na naging mababa ang sahod, hindi nakabubuhay, at hindi lang yan ang problema ng manggagawa. Patuloy na kontraktual ang manggagawa. Patuloy na inaapakan, niyuyurakan, walang karapatan sa loob ng pabrika. Tayo
ng magandang buhay sa paghalal ng mga politikong mayayaman at sikat. Ang ating mga manggagawa ay mas konti ang employed. Walang ginawang matino ang mga mayayaman, ang mga dynasty, ang mga artista sa atin sa mahabang panahon. Ibinaon tayo ng ibinaon sa hirap. Ibinaon tayo ng ibinaon sa utang. Kay Duterte, nung maging presidente, 6 trillion ang ating utang. Bago matapos si Duterte, 13 trillion ang ating utang. Na doble, higit pa. At ngayon, kay Marcos, bago matapos ang Disyembre, ang utang natin ay 17.38 trillion na! Duterte! Duterte! At sana ho, ang kailangan nating mga Pilipino, ang kailangan ninyong mga manggagawa, proteksyon sa pamahalaan. Ang kinakailangan ng mga Pilipino, hindi manlimos, kung hindi trabaho, oportunidad, negosyo, hanap buhay.